first time mo akong makita dito sa aking video, kung saan mo man to napanood, my name is Jay Gregorio and I help Filipino entrepreneurs on how to start, build, and scale their online business. So in this video, pag-uusapan natin is all about internet, the possibility, the potential, and the future of the internet. Kung isa kang negosyante at kung wala pa at hindi mo pa naipoposition ang business mo online, mapapag-iwanan ka. So in this video, bibigyan kita ng mga tips, insights, and possible strategy na rin na pwede mong i-implement on building your business online. So, bago tayo pumunta dun sa strategy, puntahan muna natin yung website ng worldmeters.info. Based dito sa website na nakikita mo, ayan yung current world population natin. So, as of the moment, meron na tayong, sabihin natin 8 billion. Okay? 8 billion people. Okay? So, yun yung kabuuang population ng buong mundo. So, sobrang dami nun. Okay? Ang dami nun. And, kung titingnan nyo guys, nagsimula ang internet, okay, na nag-grow siya ng 1 billion, eto 2005, nag-grow siya, hindi siya yung pinaka-starting point, but na-achieve niya yung 1 billion is ng year 2005. Okay? And as of the moment, ayan, eto na tayo, nasa 2023 na tayo, and meron na siyang 5.3 billion active users. Ibig sabihin, sila na yung naka-access dun sa internet. And saan ko nakuha yung source na yon? So, malalaman mo lang yung source na yon kapag pumunta ka sa statista.com. This is a website, statistic website to na kung saan malalaman mo yung mga statistics or data. Dito ako nag-check ng mga traffic ng mga biggest website. Dito rin ako nag-search kung ano yung ginagamit nilang advertisement platform sa mga business nila. Makikita nyo dito, from 1 billion, ayan, 2005, to 2023, in millions. So, that's 5.3 in millions. So, 5.3 billion users. Ayan. So, ganun kalaki or karami yung nasa online, okay? Yung ibig sabihin, yung tao. Sa atin, meron tayong 110, kung hindi ako nagkakamali, 110 million. Kung ang market mo is nasa Pilipinas lang, the potential is great kasi 90% ng population natin dito sa Philippines, ang pagkakaalam ko, 80 to 90% is naka-access na or meron ng access sa internet. And by helping yung mga malalayong lugar, kagayang ginawa ni Elon Musk, yung Starlink, yung mga nasa isla, okay, or malalayong lugar is nakaka-achieve na o nakaka-access na sila ng magandang internet connection. Ibig sabihin, diba, mas dumarami pa or lumalawak pa yung potential. Okay? So, ganun ka-importante na kung ipoposition mo ang business mo, kailangan nasa internet. So, assuming, sabihin natin, okay, Coach J, 5.3 billion, marami yan. And ano naman yung strategy na pwede kong gawin para makasabay ako sa mabilis na growth ng online? So, una, ang maibibigay ko na tip sa'yo, number 1, okay, is you need to have a social media presence. Okay? Social media. Social media. Okay? Kailangan nasa social media ka. Pangalawa, tip na ibibigay ko sa'yo, okay, you need to have, okay, a system, okay, system na tutulong sa'yo to sell your product or to get the leads or the data ng mga ng mga target audience mo. Pwedeng sales, tulungan kanya sa sales, makabenta. Tutulungan kanya for data or getting a lead generation. System, tutulungan ka rin niya to nurture yung mga leads na meron ka. And so on. Marami pang mga pwedeng maitulong sa iyo yung pagkakaroon ng system. Okay? Pangatlo, eto. Okay? Ayan. You need to create, okay, an ecosystem. Alright. Ito system pa lang, guys. Okay? But, okay, kung gusto mong maging kakaiba at hindi ka mapag-iwanan or ma-model mo yung mga successful na mga businesses na nandyan ngayon na nakikita mo,
lahat sila is merong tinatawag na ecosystem. Ayan. They position yung business nila, yung product nila, at nag-create sila ng system or ecosystem. Ibig sabihin, umiikot ang business nila sa isang sistema, and maraming paraan kung paano mo maipoposition or paano mag-work yung ecosystem na binanggit ko dito. So, screenshot mo to, social media, balikan natin. Social media, ito yung dapat meron kang at least 2 or 3 social media presence. You can start naman sa TikTok, sa Facebook page o Facebook profile, pwede rin naman also sa YouTube. Ayan. So, parang magiging dating is omnipresent. So, kung nakikita ka sa iba't iba. Ngayon, sa system naman, ayan, so consider na to, ito na yung meron kang membership site, meron kang website, meron kang landing page, or an e-commerce store kung nasa e-commerce ka. Ecosystem is different model siya na tinatawag. Okay? So, papakita ko sa'yo. Ganito nag-work ang ecosystem. So, let's assume na nasa industry ka. Okay? Pwede tayong magbigay ng example. Nasa industry ka ng you're selling a info product or digital product. Okay? So, digital product. Applicable to kahit hindi digital product. And, usually, yung mga ibang digital product creator or course creator, isang ginagawa nila is ganito. Okay? From ads, ayan, meron silang landing page. Okay? Pwedeng landing page. Yung iba merong opt-in, yung iba naman is wala. Tapos, dito na yung SP or sales page. Tapos, checkout. Ayan, checkout na. Dito na yung sales. Ayan. Most of the guru or mga course creator or digital entrepreneur na nag-offer ng digital product nila online is ganito yung nangyari. From ads, punta sa isang page, okay, pwedeng opt-in, sales video or sales page, then checkout. And after that, di ba, wala na. So, ang nagiging approach ng karamihan, hindi ko naman sinasabi lahat, is nagiging ano siya, transactional or transactional business model. And after ng transaction, wala na. Okay? So, syempre, dapat may fulfillment ba yan? Maibigay mo kung ano man yung binili niya or pinramis mo doon sa offer mo. So, yun yung pinaka-goal. But, still, transactional pa rin ang nangyari. So, all you need to do, okay, para hindi maging transactional yung dating, okay, is kailangan mong mag-create ng tinatawag na value ladder. So, value ladder, ibig sabihin, ganito yan. So, bago tayo pumunta dun sa pag-create ng ecosystem, okay, ayan. So, ito yung pinaka-main offer mo. Ayan, let's say ang offer mo is $499. Ayan. So, you're selling a program or a courses, kung ano man yan. Next nyan, okay, leading sa next offer mo. And it depends kung ano yung offer mo na yan. Pwedeng ang next offer mo is worth 5,000 or 15,000. Depende yan sa mid-product na tinatawag. So, ang tawag dito is a tripwire. And ito naman yung sabihin natin 4,999. Okay, yung main offer or yung nasa mid offer, okay? Mid product. Also, para magawa mo na ang idea kasi guys ganito. Okay? Peso dapat 'yan. Continuity. So ngayon, hindi mo maibibigay lahat sa 499 lahat ng kailangan mong support or maituro dun sa mga magiging students mo kung ano man yung in-offer mo. So, next thing here is pwede na itong maging high ticket. Ang high ticket is depende kung ano yung high ticket na in-offer mo. Pwedeng coaching, okay? One-on-one, pwedeng mentorship, okay? Pwedeng bootcamp, pwedeng events,
and so on. Okay? But mas mataas na siya, pwedeng triple or 10x na siya ng in-offer mo dito. So by doing that, una, napipilter mo yung mga seryosong kakausapin mo sa high ticket. Okay? And lumalaki yung revenue mo kasi nga, you position your business model na naka-value ladder. So, mapapansin mo dito, the more na tumataas yung price na offer mo, is of course, tumataas din yung value. Ayan. So, hindi naman pwedeng yung value na ibinigay mo dito sa 499 is same value na ibibigay mo dito sa high ticket. So, hindi rin pwede yung ganon. So, kailangan mas mataas yung value. And kung gagawin mo kasi ito, mentorship, bootcamp, may events ka pa. So, na-position mo na kaagad na mataas yung value na ino-offer mo. Diba? Doon pa lang. So, dito naman, pwede itong maging parang additional training or depende sa'yo kung ano yung i-offer mo. Pwedeng software. Sa akin, software ang in-offer ko dyan. Yung next product ko is yung mga nag-a-avail sa akin ng low-end. Next offer ko doon is yung aking software, yung negosyo toolkit. Okay? So, ganun naman. And next is yung aking, hindi pa siya high ticket na matatawag, but pwede ko na siyang sabihin na high ticket yung aking VIP mentorship. So, ganun yung approach. But, okay, paano mo siya ngayon ma-deploy ng semi-automated? Okay? So, kailangan mo ng system. Pwede mo i-screenshot to, guys. Okay? Recorded naman yung video na to. Pwede mo yung balikan. Okay? Pwede ka mag-take note. So, kailangan meron kang system in place. Okay? But doon pa rin tayo sa info product. Okay? Info product pa rin tayo. So, ang gagawin mo is meron kang tinatawag na hub. Okay? And itong hub na to, ayan, bilugin na lang natin. Okay? This is a hub. Okay? Yung hub na to is dito nangyayari lahat ng transaction. So, on your hub, kailangan may ability ka na makapag-create ng, okay, membership, then ability to create a community. Increase yung revenue, pwedeng upsell, build yung collaboration, okay, and so on. Okay? So, inside your hub, mapapansin nyo guys on jgregorio.com, puntahan natin yung jgregorio.com. So, dito sa screen, I'm going to my account here. Ayan. So, by the way guys, yung jgregorio.com is hindi naman rebrand, still nandiyan pa rin yung jgregorio.com, but I'm going to create a brand new community na lahat ng content na meron ako sa jgregorio.com, yung mga courses. So, ibig sabihin yung mga courses na na-avail mo sa akin before, i-access mo siya sa new domain. So, soon, i-reveal ko na lang sa community natin kung ano yung new domain na yun. But, here's the best example of building a hub. Okay? Kung info product ka, kung coaches ka, I really suggest na magkaroon ka ng ganitong system in place. Okay? So, you create an ecosystem inside your brand. Okay? Kalimutan tayo. Brand. And then, yung brand na to, okay, syempre, ikaw yan, you. Okay? Hindi naman yung product, you. Ikaw yan. Okay? So, nasabi ko kanina dito na merong ability to collaborate sa mga different businesses. Or, pwede ka pang maglagay dyan ng partnership. Okay? Ability to partner with other businesses. But, ang masasuggest ko, dapat same pa rin dun sa business na ginagawa mo. Okay? So, mangyayari dyan, di ba, magkakaroon ng multiple stream of income dun sa negosyo na ginagawa. Pero, hindi ko masasabi na gawin mo siya ng sabay-sabay. Mag-start ka muna dito sa hub. Okay? Position your hub. Okay? Yung hub mo kailangan 24/7 may access. Yung hub, hindi yan Facebook group, guys. Hindi yan yung Facebook profile mo or yung Facebook page mo or kung anumang social media. Hub is kailangan meron ka dyang 100% okay, control. Okay? 100% total control kung gagawin mo yung hub-based business. Okay? Kumbaga kung
kung dadali natin sa analogy, yung in-explain ko sa inyo, ito, pwede nyo screenshot to. Kung dadali natin siya sa analogy, okay? Burahin na lang natin itong, ito, burahin ko lang. So, dadali natin siya sa analogy, parang ganito yan. So, ito, ayan. So, magaling ba akong mag-drawing? So, ito, puno. Ayan. And then, ito ka. Ayan. This is a island. Okay, but small island. So, ang gagawin mo, kaya yung concept ng building a hub is papalawakin mo ngayon yung island mo. So, dito, mag-create ka na ng ayan, ito na dapat yung island mo. Ayan, mga sand, okay, mga trees, may house, ayan, pwedeng may building, di ba? Trees ulit. Okay, merong bangka, ayan. Ayan, galing ko mag-drawing, no? And so on. Okay? Napansin nyo dito. Okay? Sa small island, wala kang ability, kapag ganito mo ginawa yung business mo, walang ability to create a partnership, collaborations, or other stream of income, or yung tinatawag na MSI. Walang ability to produce another source of income is malilimit ka. So, on building a business, importante na may position mo siya different sa other competitor mo, other businesses. But the goal is creating an ecosystem. And yung idea na to guys, hindi to idea originally sa akin. Idea to ng mga mentors na sinusundan ko and also yung mga trillion-dollar company. Okay? Na Apple. Okay? Microsoft. Hindi ko na ilalagay lahat. Apple, Microsoft, OpenAI. Okay? Grabe yung OpenAI ngayon. So kung titignan nyo, nagkikreate sila ng business na kung saan may ability na magamit ng ibang tao, makapartner yung ibang tao, magkaroon ng collaborations, or makapag-produce ng multiple stream of income. Apple, hindi lang sila nagbebenta ng iPhone. Meron silang MacBook, meron silang iMac, meron silang AirPods, iPad, and iOS, and yung mga apps nila. So maraming stream of income yung pinanggagalingan ng revenue ng Apple company. Di ba? So nakuha mo yung konsepto on building a business. Hindi pwedeng ang business na i-build mo is good for 1 year, 2 years, or maglalast lang ng ganito. Build a business na kung saan sasabay ka sa pag-increase ng growth ng internet. Sa patuloy na pagtaas ng growth ng internet, sasabay ka sa mga, hindi naman sabayan mo or i-compete mo si Apple or i-compete mo si Microsoft. But still, the idea is nagkikreate ka ng business mo na kung saan, di ba, proven yung ginagawa nila. Isipin mo kung anumang negosyo yan, meron kang consulting, meron kang agency. Sa agency mo, ano pa yung mga pwede mong i-add as another revenue income stream. But take note, kailangan klaro pa rin yung goal, okay, na gusto nyong puntahan. Okay? Hindi yung pwedeng parang iba-iba na lang. Magiging sari-sari story yung dating mo. Okay? Tingnan nyo na lang kung ano yung magiging results ng business nyo in the next 5 to 10 years kapag in-implement nyo yung idea na to. So, ang tawag dito is hub-based business model or building your business inside a hub. Okay? So, pinakita ko sa inyo kanina ilan yung population, 5.3 billion users na ang merong access sa internet. So, marami pang opportunity na lalabas. Lazada, Shopee, grabe yung laki. Also, yung mga other businesses na talagang ngayon nakikilala na, and kung titingnan nyo, same business model ang ginagawa nila. Building an ecosystem. Alright guys, by the way, before we end this short video, hopefully marami kang natutunan. Kung meron kang takeaway, let us know sa ibaba ng video na to. And I would like to invite you, meron akong gagawin, possible weekly or twice a month kung gagawin yung aking mastermind dito sa office. And makikita mo dito sa screen, pakita ko lang sa'yo. Punta tayo sa Facebook ko. So dito sa Facebook ko, meron akong post kanina, okay?
And ito yung group mastermind, limited of 10 people, attendees lang ang target ko dito. So, right now, may mga nakapag-register na rin. And para mapunta ka sa link, click mo yung punta ka sa profile ko, and then hanapin mo yung link na to, tapos i-click mo yan, and mag-register ka. So, dito sa mastermind, ang gagawin is, hindi to workshop na typical na training workshop. Hindi to workshop or typical na training na gagawin. So, ang gagawin dito is talagang mastermind. Also, I'm going to share with you yung mga different strategy din. You can ask me directly, face-to-face, pagdating sa e-commerce, affiliate marketing, Facebook ads, sales funnel, or building an ecosystem, or anything na alam mong connected sa online marketing. Okay guys? So I invite you, kung hindi ka pa nakapag-register, you can register. Kung naubusan ka na ng slot, pwede ka naman mag-attend sa next mastermind group na gagawin ko. So secure your slot, kita-kits, and hopefully makita kita in person and maka-meet kita, maka-mastermind sa mga gagawin kong training here in my office. Thank you so much again for watching this video, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, why not to subscribe? Libre naman. Thank you so much. This is Coach Jay. Make today a better than yesterday. Keep safe, and I will see you on the next one.